A very wonderful and blessed Saturday morning po sa ating lahat. As you can see, napakatingkad ng sikat ng araw, napakaganda po ng umagang ito, at bawat umaga po is a blessing. Sabi nga po nung isang kaibigan namin na pastor, every gising is a blessing. Okay? Which is true dahil paggising natin, panibago na naman pong umaga, panibagong pag-asa. Yung mga pains, yung mga pangit na nangyari sa atin nung nakaraang araw, lipas na, tapos na po, no? At itong panibagong araw na ito, may promise of a new day. Tayo, according sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, right now po, ang titignan po natin dito, ito na po yung pinaka-climax ng end times. Ito na po yung pagkagabi ng demonyo ni Satanas, no? Tignan po natin dito. As you can all see, si Satanas po ay pinakawalan for a short time, no? Pagkatapos ng 1,000-year reign. Pero tatalon na po tayo rito sa dito po sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 20. Uumpisahan ko ang basa sa talatang 10 hanggang matapos po tayo kung anong talata yon. Okay, Kabanata 20 ng Apokalipsis. Sana mga Biblia po natin ay atin pong ilabas, o kaya kung may mga Bible apps kayo, sige po, buksan po natin sa Kabanata 20 ng Aklat ng Pahayag o ng Apokalipsis. Ito po ang mababasa natin. Umpisan ko po sa versikulo 10, no? Verse 10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din ng halimaw at ng huwad na propeta, at pahihirapan sa araw at gabi, magpakailan paman. Binigyan din po ng talata 10 na nandoon na po yung halimaw at yung bulaang propeta, the Antichrist and the false prophet. Alam nyo, bago magsimula yung millennial reign ni Jesus, no? Bago magsisimula yung millennial reign ni Jesus dito sa lupa, naitapon na po sa lawang apoy, Gehenna, ang false prophet at ang Antichrist. Maliwanag po yan. So lumalabas ba? Mas nauna pa sila kay Satan na pumaroon. The answer is yes. Yun po ang timeline ng mga pangyayari. O sa 11, basahin natin ang 11. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at siya na nakaupo roon, na nangagsitakas ang lupa at ang langit mula sa kanyang harapan, at walang natagpuang puwang para sa kanila. Merong binabanggit na tronong puti at merong isang nakaupo roon, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa kanyang gloria, sa kanyang buong kaningningan, siya po ay nakaupo roon, at ang binanggit pa po ng verse 11 ay nangagsitakas ang lupa at ang langit mula sa kanyang harapan. Makinig po mabuting mga kaibigan ko at mga kapatid. Tayo po ng mga tao dito sa lupa, no? Tayo po ng mga nandito po sa lupa ay created po ng Panginoong Hesukristo. No, siya po ay creator. Pero dahil kailangan niya po tayong iligtas, siya po ay nagkatawang tao. Kaya minsan sa mga larawan, no, makikita po natin siya na parang nakaka-relate tayo sa kanyang mabuti dahil nagkatawang tao po siya. Very friendly. Jesus was very friendly nung nandito. Hanggang ngayon naman po. Nagkatawang tao siya, isa po siyang Hudyo na makikita mo, lumalakad. Halos iba nga hindi pinapansin. Pero isang bagay lang ang katangian niya. I remember this one pastor na kaibigan ko. Pastor, do you have any idea how Jesus really looked like nung nagkatawang tao siya? Sabi niya, wala naman tayo kasing evidence na nagpapatunay ng kanyang itsura. Pero ang isang bagay lang makikita natin ayon sa gospel, sabi niya, ayon sa mga nakasulat sa Bible, isa lang ang katangian ni Jesus na talagang masasabi ko, maamo. Maamo. Yan ang mukha ng Panginoong Jesus, maamo. Pero dito po sa 11, makikita mo, at nakita ko ang isang malaking tronong puti at siya nakaupo roon. Ayun na po si Jesus, na nangagsitakas ang lupa at ang langit mula sa kanyang harapan, dahil hindi po makatagal sa kanyang presensya. Bilang Diyos, iba na po ang itsura ni Jesus. Bilang Diyos, para kang tumitingin sa kidlat. Ang mukha niya mukhang kidlat, ang mata niya mukhang nagniningning. Kung nakakita na kayo ng ganong imahe ni Jesus na puting-puti, tapos na ang mga mata niya parang may mga apoy, ganun po siya ngayon dito sa langit. Okay?
at walang natagpuang puwang para sa kanila. Ibig po sabihin, walang makakatagal sa kanyang dakilang presensya. Kung tutuusin, pinag-uusapan dito mga unbelievers. Okay. Kung pupuntahan po natin itong 12, nakalagay po dito sa verse 12, at nakita ko ang mga patay. Okay? Tandaan nyo yun ang unang banatan eh. At nakita ko ang mga patay. No? Sabi dito, at nakita ko ang mga patay, mga hamak at mga dakila na nangakatayo sa harap ng Diyos. At binuksan ang mga aklat at binuksan din ang isa pang aklat na ito ay ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay nangahusgahan mula roon sa mga bagay na nangakasulat sa mga aklat ayon sa kanilang magawa. Ang mga patay po na bubuhayin muli dito ay ang mga unbelievers. Ito po yung paghukom sa lahat ng mga unbelievers. Ibig sabihin, mga unbelievers hindi nagtiwala sa tinapos na gawa ni Jesus, kaya hahatulan sila sa kanilang sariling gawa because they don't trust the finished work of Christ. Kaya ayon sa kanilang mga gawa, doon po sila hahatulan. Ganyan po kapatas ang mangyayari po sa kanila po sa huling panahon. No? Oto, 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na taglay nito at pinakawalan ng kamatayan at impyerno ang mga patay na taglay ng mga ito at hinusgahan sila na bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Makinig pong mabuti. Ang mga unbelievers pong ito, sila po yung mga wala kay Kristo simula noong unang panahon. No, simula noong panahon pa, simula nung i-create ang mundo, yung mga unbelievers na yan, hanggang sa katapos-tapusan ng panahon, sila po ay lahat ay bubuhayin, literal na bibigyan ng tangible na katawan, mahahawakan. Kasi ngayon po, nasa temporary detention lang po sila, na kung tawagin ay Hades, they're there right now. Pero pagdating po ng panahon na yon, kaya makakatiyak ka pag may namatay kang unbeliever na kakilala, nandoon po sila ngayon sa temporary detention na tinatawag na Hades. After that, bubuhayin po sila. Ito yung binabanggit ng aklat ng pahayag dito po sa verse 20, verse 13. Uulitin ko yung 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na taglay nito at pinakawalan ng kamatayan at impyerno ang mga patay na taglay ng mga ito at hinusgahan sila na bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Nagkaroon ng laman at buto, lahat kumpleto para itapon lang po sila sa Gehenna. Sapagkat yan ang sinasabi po ng verse 14, at itinapon ang kamatayan at impyerno sa lawa ng apoy. Ito ay ang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, itinapon yung impyerno at kamatayan sa lawa ng apoy. Ibig sabihin, no more death. Okay? Wala na pong lawa ng apoy, wala na pong ibig sabihin, at ang itinapon ng kamatayan at impyerno sa lawa ng apoy. Ibig sabihin, wala nang kamatayan at impyerno. Ang impyerno pong binabanggit dito, hindi ibig sabihin mawawala ng literal ng impyerno. Hindi po yun ang ibig sabihin ng talata. Ulitin natin, at itinapon ng kamatayan at impyerno. Ibig sabihin po nun, yung impyerno kasi, kumakatawan din yan dun sa salin na Hades. Kaya ibig sabihin, yung mga laman ng Hades, tatanggalin doon, yung mga detention nila, di ba? Ng mga unbelievers. Yung mga unbelievers tatanggalin doon at itatapon po sila sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan pala, ibig sabihin, mawawala yung apoy, tapos mamamatay na kami. No. Pag sinabi lang po ng Bible na ikalawang kamatayan, hindi po literal na mamamatay yung apoy. Pag sinabi ng Bible na ikalawang kamatayan, ibig sabihin, kawalan ng pag-asa. Yun lang po ang ibig sabihin yan. Kaya tignan po niyo sa verse 15, at ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kung nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tanggapin mo si Hesus Kristo bilang Lord and Savior mo through believing in His finished work on the cross. Okay? Pag naniwala ka sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, siya po ay ang magiging Lord and Savior na ng iyong buhay. Okay? Because you believe in what He has accomplished on the cross 2,000 years ago. Yun lang po ang paraan para maligtas ang tao. Wala na pong iba. Tandaan nyo, pag sinabi ng Bible na
Ikalawang kamatayan, hindi literal na mamamatay ang apoy doon. Ibig sabihin lang po noon, kumakatawan ito sa kawalan ng pag-asa dahil wala sa Panginoong Hesukristo. Salamat po at God bless sa ating